Magandang araw po sa inyo, Sir Misterio. Matagal na po akong tagapakinig ng inyong channel. Tuwing undas, lagi kong pinapakinggan ang mga kwentong pinapadala rito habang nag-aayos ng mga kandila at bulaklak para sa aming mga mahal sa buhay. Ngayong taon, napagpasyaan kong ibahagi naman ang sarili kong karanasan. Isang pangyayaring hindi ko makakalimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Nangyari ito sa amin sa Nueva Ecija, sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng palayan. Taong 2017 na yun. Mga undas rin po yun, Sir Misterio. Wala pa noon masyadong ilaw sa sementeryo namin. Karamihan sa mga tao, mga gasera lang at kandila ang gamit. Ako ang naatasang magbantay sa puntod ng lola ko hanggang gabi. Dahil si mama at mga kapatid ko ay umuwi na upang maghanda ng pagkain para sa mga kamag-anak. Mag-aalas 7 na ng gabi, tahimik na ang paligid, maliban sa ilang tao na nag-aalay pa rin ng kandila at nagdarasal. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng natutunaw na kandila at bulaklak. Habang nagbabantay ako, napansin kong palamlam ng palamlam ang apoy ng gasera sa tabi ng puntod. Kaya sinindihan ko ang isa pang kandila at itinabi. Habang nakaupo ako, napatingin ako sa dulong bahagi ng sementeryo. May nakita akong liwanag. Hindi apoy ng kandila, kundi tila puting ilaw na gumagalaw mula sa ilalim ng mga puno ng mangga sa gilid ng bakod. Akala ko nung una, cellphone lang ng mga dumadalaw. Pero nang tumagal, napansin kong papalapit ang liwanag. Dahan-dahan at tila lumulutang lang sa hangin. Nang marating nito ang kalapit na puntod, biglang namatay ang lahat ng kandila sa paligid. Kasama pati ang nasa harapan ko. Napalunok ako, pero pinilit kong huwag umalis. Isinara ko ang bag ko at tumayo. Paglingon ko, wala nang liwanag. Ang naiwan lang ay bahagyang amoy ng usok na parang pinatay na kandila. Kinabukasan, sinabi ng caretaker ng sementeryo na tuwing undas daw, may iisang bahagi ng lugar na laging may ganong liwanag tuwing gabi. Ayon sa matatanda, doon daw nakalibing isang pamilya na nasawi sa aksidente noong dekada 80. Wala na raw kamag-anak na dumadalaw, kaya tuwing undas, may ilaw na lang na kusa raw lumilitaw para ipaalam na hindi dapat sila nakalilimutan. Simula noon kada undas, lagi kong dinadalhan ng 3 kandila ang puntod na iyon. At tuwing sisindihan ko ang mga kandila, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin at tila may aninong dumaraan sa pagitan ng mga nicho. Ngayong taon, nang bumalik ako muli, napansin kong bago ng pintura ng puntod. Walang nagsabing nagpintura roon at wala ring nakakaalam kung sino. Pero sa tabi ng pangalan ng pamilya, may nakasulat na maliit na linya. Maraming salamat. Hindi ko na inalam pa kung sino ang nagsulat. Basta tuwing undas, palagi pa rin akong pumupunta doon sa lugar kung saan, sa gitna ng dilim, may liwanag na patuloy na nagbabalik kahit wala ng tao. Magandang araw po sa inyo, Sir Misterio. At sa lahat po ng mga nakikinig sa channel nyo. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa inyong channel. At sa totoo lang, hindi ko akalaing darating ang araw na ako mismo ang magsusulat ng karanasan kong ito. Ngayong undas, gusto kong ibahagi ang isang pangyayaring naganap sa amin 2 taon na ang nakakaraan. Isang gabi na hindi ko kailanman makakalimutan. Tago niyo na lang po ako sa pangalang June. Mula po ako sa Tarlac. Tuwing undas, kinaugalian na namin bumisita sa sementeryo na October 31 pa lang para hindi sumabay sa dagsa ng tao kinabukasan. Kasama ko noon sila mama, 3 kong pinsan at ilang kamag-anak. May dala kaming kandila, pagkain, bulaklak at isang lumang larawan ni Lolo na palagi naming inilalagay sa puntod niya tuwing undas. Pagdating namin sa sementeryo, madilim pa rin ang paligid dahil iilang poste lang ang ilaw.
Tanging huni ng kuliglig ang naririnig at paminsan-minsan ay ihip ng malamig na hangin. Ang tagal-tagal din bago namin nahanap ang puntod dahil natabunan na ng mga damo at lupa. Habang nag-aayos kami, napansin kong nawala ang larawan ni Lolo sa frame. Binuksan ko ang bag, sinuyod ang loob, pati ang mga dala ng pinsan ko, pero wala. Inisip ko, baka naiwan sa bahay o nalaglag sa daan. Di ko na masyadong pinagtuunan ng pansin at sinindihan na lang namin ang mga kandila. Nang bandang alas 8 ng gabi, nagsimula ng umulan ng mahina, kaya nagpasya kaming umuwi. Pero ako ang naiwan sandali para patayin ang apoy ng mga kandila at ayusin ang mga gamit. Habang nag-iipon ako ng mga natunaw na kandila, may napansin akong bagay sa ilalim ng isa sa mga puntod sa tabi. Isang lumang larawan, nakabaliktad at medyo basa ng ulan. Pagpihit ko, halos mapatigil ako sa paghinga. Larawan iyon ni Lolo. Eksaktong kopya ng nawala sa amin. Pero ang nakakapagtaka, iba na ang ayos ng muka sa litrato. Sa dating larawan, nakangiti siya habang may hawak na rosaryo. Sa larawang hawak ko ngayon, nakapikit siya at tila nakahiga. Nilapitan ako ng caretaker na nag-iikot at nang makita niyang larawan, bigla siyang natigilan. Sabi niya, ilang gabi na raw na may nakikitang matandang lalaki sa sementeryo. Nakaupo malapit sa puntod namin. Tahimik lang daw para may hinahanap. Paglapit nila minsan, bigla na lang daw itong nawawala. Tang naiiwan lang, isang larawan na luma at basa ng ulan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero simula noon, hindi ko na dinadala ulit ang litrato ni Lolo tuwing undas. Sa halip, dinadala ko na lang ang rosaryong palagi niyang gamit. At bawat taon, tuwing alas 7 ng gabi, may amoy ng lumang pabango na lumalapit sa puntod niya. Amoy na katulad ng kolon ni Lolo nung siya ay nabubuhay pa. Ngayon, tuwing undas, hindi ko na hinahanap ang lumang litrato dahil pakiramdam ko, sa tuwing sinisindihan ko ang kandila sa puntod niya, nandoon pa rin siya. Nakatingin lang, tahimik at may ngiting parang nagsasabing, hindi ako nawawala sa tabi niyo. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Misteryo. Matagal na po akong tagapakinig ng inyong programa. Tuwing gabi habang nagtatrabaho ako, madalas kong pinapakinggan ng mga kwentong pinapadala sa inyo. At sana po, mabasa niyo rin po yung akin. Noong 2016, undas rin po iyon, Sir Misteryo. Nangyari ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maintindihan. Tawagin niyo na lang po akong Ernesto, 42 years old, at ako ay isang caretaker sa isang kulumbaryong dito sa Bulacan. 6 na taon na akong nagbabantay dito. Tahimik lang sa lugar, konkretong gusali na may 3 palapag, puno ng maliliit na nicho, bawat isa may pangalan, litrato at kandilang madalas kong pinagpapalitan tuwing gabi ng undas. Ang trabaho ko ay siguraduhing ligtas at malinis ang paligid. Madalas akong mag-isa sa gabi, lalo na tuwing lumilipas na ang undas at unti-unti nang umuwi ang mga tao. Sanay na ako sa katahimikan. Pero noong gabi ng Nobyembre 1, may kakaiba akong napansin. Mga bandang alas 10 na ng gabi, nag-iikot ako sa ikalawang palapag para patayin ang mga kandilang halos maubos na. Tahimik ang buong gusali. Tanging tunog lang ng walis ko at mahinang paglagitik ng fluorescent light ang maririnig. Pagdaan ko sa hanay ng mga nicho bandang dulo, napansin kong may isa pang kandilang bagong sindi. Maliwanag, malinis, at tila bagong patong ang kandila sa maliit na platito. Hindi naman iyon nakapagtaka kung meron pang mga pamilya na dumalaw sa mga puntod nila kahit gabi na. Pero nang tignan ko ang libro ng mga bisita, wala nang nakalista matapos ang alas 8. Lumapit ako para patayin sana ang apoy. Pero napansin kong may tinik ng bulaklak sa tabi. Sariwa pa, parang kakaputo lang. Ang nakalagay na pangalan sa nicho, Maria Teresa D. Alvarez, 1956 to 2004. Naramdaman kong parang may dumaan na malamig na hangin sa likod ko. Kaya napalingon ako. Wala naman ako nakita. Pero sa bandang hagdanan, tila may mahinang tunog ng mga yabag. Mabagal, sunod-sunod. Pagbaba ko para silipin, wala na namang tao.
Bumalik ako sa itaas. Pero nang dumaan ako muli sa nicho ni Maria Teresa, wala na ang kandila. Ang platito ay tuyo. Walang bakas ng natunaw na wax. Para bang hindi talaga nagkaroon ng kandila doon. Kinabukasan, tinanong ko ang anak ni Aling Maria Teresa na dumala muli para maglinis. Sabi niya, hindi raw sila nakapunta kagabi dahil malakas ang ulan. Nagulat ako dahil sigurado ako may kandilang nagliliyab doon. Simula noon, tuwing undas, napapansin kong laging may bagong kandila sa nicho na iyon tuwing hating gabi. Hindi ko na rin pinapatay, hinahayaan ko na lang itong maubos. Dahil minsan, habang naglilinis ako sa pintuang salamin ng kolumbarium, may nakita akong refleksyon ng isang babaeng nakaputi. Nakaupo sa harap ng nicho at tahimik na nakayuko. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang iyon o talagang may bumabalik pa rin tuwing undas. Pero isang bagay lang ang sigurado. Bago ako umuwi, palagi kong sinisindihan ng kandila sa harap ng pangalan ni Maria Teresa. At kahit minsan ay nauupos ito bago mag-umaga, sa bawat patak ng wax na natutunaw, parang may malamig na kamay na nakahawak sa balikat ko na para bang nagpapasalamat.